Yan yung nangyayari kay PRRD noon na pinagre-report yung mga gabinete, kinakausap niya. O ikaw gawin mo ito, ikaw gawin mo ito, ikaw gawin mo ito. Sa susunod na linggo, ibigay niyo sa akin yung resulta ng Yan yung ginawa ninyo base sa pinag-usapan natin. Ganun yun eh. Kaya nga may cabinet eh. Kasi meron ka iba't ibang opinion, iba't ibang experiences, iba't ibang kakayahan na mag-iisip para sa mga kailangan ninyong gawin. Mga ilang buwan siya nagpapatawag ng cabinet meeting. Tapos bigla, sabi niya, ay hindi na tayo magka-cabinet meeting. Sabi niya, papatawag lang namin kayo kung may kailangan kami sa inyo. yun, doon na nagsimula. Ikaw talaga, Marcos BBM. Kaya pala wala kang nagawang project dahil yung ginagawa mo. Yan ang na-discover ni Inday Sara. Wala ka palang communication sa mga sekretary mo. Langya. Kaya pala wala kang project, Misa, na walang nagawa. Grabe. Ayan po, mga kababayan at mga kapads press. Ngayon po ay mainit pa rin ang usapan sa mundo ng social media. Ang pag-anunsyo ni mahal na Vice Presidente Inday Sara. Kaya dito po sa video ito ay nagkaroon ng pagkakataon. Nagkaroon ng pagkakataon na sila Banat Bay at Boss Dada na ma-interview itong si mahal na Vice Presidente Inday Sara. Tayo naman ay nabitin sa anunsyo ni mahal na Vice Presidente Inday Sara. 'Di ba? Sapagkat napakaiksi lang ng sinabi niya tungkol sa pag-anunsyo niya sa press con. Kumbaga summary o detalye ang kanyang anunsyo ang kailangang marinig natin. At syempre, mga kwento ng dahilan o mga bagay na karagdagan sa kanyang kwento ang dapat marinig natin. Kasama na dyan ang history ng pagwawaldas at korupsyon ng administrasyong ito na dapat ay mailahad niya. Hindi biro ang susungin ni mahal na Vice na ang pagkapresidente dahil marami siyang maapakang mga buhaya sa pagtawid niya ng ilog tungo sa pagkapangulo. Marami siyang basura. Siyempre, hindi itong basura ni Bangag, 'di ba? Basura ng administrasyong ito. Marami siyang basura at kalat na lilinisin na kasing dami ng toneladang basura na iiwan ng administrasyong ito. 'Di ba? Na sa video ito, sa interview ay marami pa tayong matutuklasan. Nabatay sa kwento ng ating mahal na Vice Presidente na si Inday Sara tungkol sa mga kagarapalang paglalaro ng mga politiko dito sa ating bansa. Siyempre, importante sa lahat ang kinabukasan ng ating mga anak dito sa bansang Pilipinas. Teka, eto lang masakit po pala sa naisipin na di ubra ang 6 years para mabawi natin ang mga kalat at mga ninakaw ng gobyerno tungo sa paganda ng bansa sa pamamagitan ng ekonomiya natin. Malaki ang utang ng bansang Pilipinas para maayos ito. Yan po ang realidad. Yan po ang talagang nakakadismaya. Kaya ito po bago pong lahat ay welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod Pads Press TV. Kaya panoorin po natin ang video ito. Vice Presidente ng Pilipinas, si VP Sara Duterte. Magandang araw, ma'am. Magandang gabi. Boss D at Banat Bay, maraming salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay ninyo sa akin na maipaliwanag yung aking speech na ibinigay nung Miyerkules at nagpapasalamat ako sa Vox Populi at sa SMNI News Channel dahil pinagbigyan ninyo ako. Actually, VP, nawindang talaga ang mundo
ng politika, pati ng social media, kasi kami po nakatutok sa social media. Alam niyo naman po na ang aming mundo ay social media. Talaga namang trending na trending yon. And nung nagsisimula nga po yung inyong speech, parang iniisip ng tao, magre-resign yata kayo. Kasi yung setup, wala yung OVP seal, tapos nakaitim na itim kayo, parang nagluluksa kayo nung nilahad yung inyong, or nilabas yung inyong speech. Yan, Ano po bang Tama naman yung sinabi ni Boss Data, na tama naman yung ginawa ni Vice Presidente Inday Sara, dahil nga siya nga ay nagiging apple of the eye ng mga dilawan at mga talyanista, at lalong-lalo na ng administrasyong ito. Dahil nga siyempre, may iwasan natin masumbatan siya ng mga dilawan na yan. Dahil, kumbaga naghahanap ng butas di ba? Kaya tinanggal niya yung seal ng Office of the Vice President at yung bandera. Kaya tinanggal niya yan para iwas sumbat ng mga dilawan. reason bakit ganon? Bakit parang hindi siya official na may seal ng OVP? Kasi yung declaration ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas, wala naman kasing kinalaman yun sa Office of the Vice President. So, meron pa rin akong trabaho hanggang ngayon bilang pangalawang Pangulo, pero meron akong dinagdag na gagawin ko. At yun yung pagpipresenta sa aking sarili para sa taong bayan na tumakbong Pangulo. Kaya pinatanggal ko yung seal at yung flag ng Office of the Vice President. Yung itim naman ay kulay ng protesta. Protesta laban sa administrasyon ni BBM, ni Marcos. So yun yung kulay na napili namin noong 2025, noong tumakbo yung mga senators ng PDP laban. Napili ni Senator Amy Marcos din, itim. Dahil yun yung nararamdaman ko nagluluksa dahil bakit umabot na sa ganito yung bayan natin. And Yan yung yung kulay na yan yung suporta niya nung mga kampanya, yung mga maisog. Yung Duterte na sinasabi nila. Yung Duterte, di ba? Maisog. Yan yung suporta nila, nakaitim si Inday Sara. nagluluksa dahil napakadilim noong nakikita kong kinabukasan natin sa administrasyon ni BBM. Nabanggit nyo dun sa speech nyo, it took you 47 years to understand my life was never meant to be mine. Anong turning point ninyo at nasabi ninyo na inabot pa kayo ng 47 years? Yung turning point ko na tinanggap ko na yung kagustuhan ng mga tao na tumakbo akong Pangulo, yun yung napansin ko, narinig ko sa mga nakakausap ko na mga hindi ko kilala. Halimbawa, pumupunta ako ng sabihin na natin sa Masbate o sa Samar o eto lang bago lang galing ako sa Zamboanga City. Merong mga tao na hindi naman nila ako kilala. Alam nila si Sara Duterte ako, pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tao. Tapos nagsasabi sila, lumaban ka, lumaban ka. Nagsasabi sila ng ganon. At napapansin ko na simula noong 2022, bago mag-eleksyon, bago mag-file ng candidacy, ganun na rin yung sinasabi ng mga tao tumakbo kang Pangulo. Pero syempre ako... Pero imagine, di ba, eto si Inday Sara talagang todo suporta sa mga tao. Dahil unang-una, direkta siyang nakikipagsalamuha sa mga tao diyan sa laylayan, di ba? Yung tinatawag nating mga nasa laylayan o halo-halo, kahit may kaya sa buhay, wala siyang pinipili at nakikipagsalamuha siya. Hindi kagaya ni Bongbong Marcos. Grabe. Hindi siya marunong makipagsalamuha sa mga tao. Kumbaga, may pagka talagang yung elitista na hindi man lang marunong makipagsalamuha sa mga tao. Hindi ako nakikinig doon kasi paniwala ko noong panahon na yon dapat ako tumakbong alkalde ng Davao.
Tapos nung nirecruit ako para tumakbong vice president, naisip ko, okay, sige, gagawin ko to para sa mga pagtutuloy ng proyekto ni dating Pangulong Duterte at syempre na rin para sa kagustuhan, ibigay yung kagustuhan ng mga tao. Hindi ko man naibigay na tumakbo akong presidente, pero nabigay ko sa kanila na tumakbo akong vice president. Pero para sa akin, dapat presidente na lang tinakbuhan niya. Hindi kagaya ngayon, tinan nyo. Sadlak na sa putik ang bansa natin. Hindi naman natin sana mararanasan ito kung baliktad ang nangyari. Dapat si Inday Sara ang naging president natin nung etong term na to. Hindi sana si PBBM. Kung naging presidente si Inday Sara at tumakbo ng presidente si Inday Sara, malamang at sa malamang magkakalaban sila ni Bongbong Marcos. Yun, doon matatalo si Bongbong Marcos. Talong-talo siya ni Duterte. Ni Inday Sara, tama. At ito nga ma'am, nabanggit nyo rin yung Proverbs 19:21, di ba po? Gaano kahalaga ang faith sa inyo para tumakbo ngayong 2028? Mahalaga siya sa akin kasi maraming pangyayari sa buhay natin na hindi siya napapaliwanag ng kahit ano. Bigyan ko lang kayo ng example ng buhay ko, no. Sabi ko sa sarili ko nung batang-bata pa ako, gusto ko maging doktor. Naging abogado ako. Noong 2006, meron akong chance, pagkakataon na bumalik mag-aral ng medisina. Pero hindi nangyari yon. Noong 2013, nabigyan ako ulit ng pagkakataon, pumasok ng school, pero hindi siya nangyari. Tapos, sige, tanggap ko na. Naging politiko ako, hindi ako naging doktor. Gusto ko maging 3 consecutive terms na mayor. Para sa akin, napakalaking achievement nun, napakalaking accomplishment nun bilang isang politician. Sunod-sunod, 9 years kang iboboto ng mga tao pabalik sa isang opisina. Biro nyo kung nagkataon na 9 years siya sa Davao, siguro talagang magandang-ganda talaga ang Davao ngayon. Super ganda talaga. Talagang siya na yung pinaka magaling na mayor sa bansang Pilipinas. Natatandaan nyo yung sa Senado, dineklara nilang pinakamagaling na mayor si Vico Soto. Ang Senate President to si Tito Soto na talagang pamumulitika ang ginagawa. Kahit sa pamangkin niya, talagang ginagawa niya, no? Palakasan system. Kaya eto si Tuta Soto, wala talaga to. Tapos, hindi man nasunod yun. Dapat si naging one-term Sara yun. mayor ako. Tapos binigyan ako ng pagkakataon na tumakbo for Congress. Hindi din ako tumakbo kasi ayaw ko din. Pero sabi ng mga tao, tumakbo ka ng member of the House of Representatives. Sabi ko, ayaw ko. Babalik na lang ako sa law office. Magiging abogado na lang ako. Tapos nung 2016, kung maalala ninyo, naghahabulan kami ni Pangulong Duterte kasi sinasabi niya, hindi ako makatakbo kasi yung anak ko ayaw tumakbong mayor ng Davao City. Sabi niya, wala akong ibang pinagkakatiwalaan na tatakbong mayor. So sabi ko noon, ayaw ko. And then nung nakita ko na gusto ng mga tao na tumakbo siyang Pangulo, nagparaya ako. Sabi ko, sige, babalik akong mayor. 2016. Noong 2019, tinatanong naman na ako, tumakbo kang senator. Sabi ko, ayaw ko. Gusto ko mag-mayor kasi gusto ko 3 terms. Tuloy-tuloy yun. Tapos hindi man din siya nangyari. Sa akin, naging vice president ako. Pero wala akong explanation kung bakit nagpaplano ako, meron akong mga gusto, pero hindi siya nangyayari para sa buhay ko. Kaya naghahanap ako sa Bible, naghahanap ako ng explanation sa Diyos kung bakit ganun yung mga nangyayari. Tapos nakita ko yung Proverbs 19 nga, na nakalagay doon, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that shall prevail. So parang napaka-appropriate niya na Bible verse
sa mga nangyari sa buhay ko. And syempre, paniwala ko, yan din ang nangyayari sa buhay ng ibang tao na parang plano sila ng plano pero iba yung nangyayari sa buhay nila. So, you think, VP, noong 2022, people are really clamoring na maging presidente ka ng Pilipinas, number 1 ka. Oo, yun nga. At yung decision mo to run ng vice president, konektado rin dito sa destiny na itong sinasabi mo. Yun na. Hindi ko siya ma-explain. Pero baka yun nga yung plano talaga ng Diyos, diba? Kasi at that time naman, ni-recruit lang ako para tumakbong vice president. Tapos ang reason naman ng decision ko tumakbong vice president ay dahil, yun nga, may yung plataforma namin ay continuity and unity. Ibig sabihin, itutuloy yung mga magandang nagawa ng Duterte administration. At ibigay sabi ko nga, hindi ko man maibigay na tumakbong Pangulo, pero tumakbo ako on a national stage as Vice President. So parang pakiramdam ko noon, nabigay ko pa rin sa mga tao yung kagustuhan nila. Hindi ko ma-explain. On the hindsight, baka nga ganun ang ginawa ng Diyos para ihanda ako sa pagtakbo ko bilang Pangulo. Pangulo. So, connected din sa pangalawang tanong. So, sabi mo kasi hindi ka pinanganak para lang habulin ng happiness. So, kung hindi happiness, VP, ano ang mission mo talaga? Yung sinasabi ko, hindi happiness, palagay ko, hindi happiness ko kasi sabi ko nga, gusto ko maging doktor, hindi naman nangyari sa akin. Gusto ko maging 3-term. Ito talaga hanggang ngayon, masakit sa loob ko ba na hindi ko masabi sa mga tao, oy, 3 consecutive terms ako na mayor. Kasi kung isipin mo, 9 years yun mas mataas pa yun kesa sa termino ng vice president. So yung tiwala ba ng tao na ibalik-balik kanya doon sa posisyon na yon, parang para sa akin napakalaking accomplishment bilang isang tao. So hindi pa rin, wala pa rin sa akin. So ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Ang para sa akin ay makinig sa Diyos at makinig kung ano sinasabi ng taong bayan. Kaya yun ang sinabi ko. Yung turning point ko, halimbawa, bababa ako kasi may bibilin ako sa 7-Eleven. Bibili akong kape. Tapos, yung security guard magsasabi, lumabang ka. Wala man siyang, hi, hello, uy, Inday Sara, wala. Sabihin lang niya, lumabang ka. Ganon lang. At marami yun. Hindi lang isang tao ang nagaganon. So parang ako ba, nararamdaman ko na yung, kumbaga, desperation nila. Kasi namimilit na sila ng isang tao na nagsasabi din na ayaw ko yung buhay ng politiko. Ibig sabihin, etong pagka ibabangga natin ang mga sinasabi ng tao at marami siyang nakasalamuha na ganun daw ang sinasabi na gustong-gusto nila si Sara. Ibig sabihin, malaki ang tiwala ng mga tao kay Inday Sara. No, kung ibabangga natin sa trust rating niya, ibig sabihin, totoo yung trust rating niya. Dahil marami nga nagre-request sa kanya na lumaban siya di ba? Marami ang lumalapit sa kanya at nagsasabi, maging matapang ka, di ba? Oh, yun. Ibig sabihin, totoo yung mga survey na yan. Di ba? So parang ako, 47 years akong ganyan. One day, noong Christmas break, naisip ko, bigay ko sa mga tao yung gusto nila para sila maging masaya. So yung mission ko ay hindi yung kasiyahan ko, kundi kasiyahan ng mas nakararami. Actually, ma'am, ikiwento ko lang sa inyo itong mga nakaraang panahon. Na-frustrate po talagang tao kasi kita Tama, natin na-frustrate na tumataas talaga. ang bilihin. Alam na natin most corrupt yung 2025 budget. Tapos inulit pa ngayon 2026. Lahat Oh, grabe naman kasi.
Ang palusot ng mga senado diyan sa mga ano, number one talaga itong kongreso, 'di ba? Talagang singit sila ng sila talaga nasunod, 'di ba? Yung mga congressman na nasunod. Ibig sabihin, marami diyan sa kongreso ang mga buhaya talaga. Ng tao, tapos nagrarally, pero wala naman nangyayari. Talagang frustrated na. May point na nga sa kanila na ayaw na nila makialam sa politika dahil grabe. Kaya Nanawa. nung nag-announce po kayo, tuwan-tuwa talagang mga tao. Oo. Nabuhayan, parang salamat, Nabuhayan, may oo. aayos na sa Pilipinas. Grabe. Meron po ba sa part sa buhay ninyo, since pagtungtong ninyo, hindi tinuloy yung supposedly continuity, tapos inaraw-araw pa kayong banatan, meron po bang part sa buhay nyo na parang, ayoko na, suko na ako? O wala. Dito sa pagiging vice president, walang nangyari na ganun sa akin. Kasi Tapang di ba? ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin Oo. Yung 32 million na mga Pilipino na bumoto sa akin. Na kapag sumuko ako, parang sila yung sumuko. Parang napahiya sila. Oo. Buti na lang hindi bumitaw si Inday Sara, ating vice-presidente. Dahil nakapanghinayang ho na 32 million ang bumoto sa kanya. Na talaga namang kapag bumitaw siya, ay hindi, tapos tatakbo siya ng presidente. Ay, hindi na. Baka hindi na bumoto sa kanya yung taong bayan. Kasi sumuko eh. Kumbaga bumitaw eh. Eh di talagang kaya nga gusto ito nga no, marami ang kalaban niya na gustong mag-resign siya dahil sa malamang unang-una kakasuhan. Pero para masolo ng mga administrasyong ito ang pagiging presidente. Kumbaga may yung mga manok nila para kung anong gusto nilang mga manok nila para sa pagka-presidente ay para manalo. Dahil wala na nga si Sara, di ba? So, hindi ko gagawin yon. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang ngayon binabanatan pa rin ako, hindi talaga ako susuko. Kaya nga, di ba, yung iba sabi nila na magre-resign na ito or i-impeach ka. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako dapat nilagay ng mga tao. Kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. Oo. Mandato ng tao ang pinapahalagahan ni Inday Sara sa totoo lang. So, in consideration, yung issue ng pamilya, hindi ba kayo nababahala doon na sa deklarasyon nyo na ito, pwedeng mawalan kayo ng time with your family? Yung nakakaalam lang na mag-a-announce ako noong Miyerkules ay yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Kasi hindi ako native Tagalog speaker, so medyo hirap ako mag-compose ng sentences sa Tagalog. Inedit niya yung speech ko. Siya, nakakaalam siya. Pangalawa, yung husband ko, si Manases, at yung mga anak namin. Kasi sinabihan ko na sila na tatakbo akong Pangulo. Lalo na yung mga bata, tinanong ko sila, may mga iniisip ba kayo? May worries ba kayo? May concerns ba kayo? May mga tanong ba kayo sa akin? Tapos binigyan ko sila ng mga ilang araw. Tapos binalikan ko sila, sabi ko, may tanong na ba kayo? Tapos pinag-usapan namin. Tapos binasa ko sa kanila yung speech noong Martes ng gabi. Binasa ko sa kanila yung speech at tinanong ko na naman sila ulit, meron ba kayong tanong? Sasabihin ko bukas. So alam na nila. At nasanay na rin sila sa nakaraan na 2.5 years na vice president ako na ano talaga, minsan nandyan, minsan wala. Tapos dumagdag pa yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So parang naka-adjust na yung mga anak ko sa trabaho ko. At paniwala ko, hindi na rin, kasi mas mature na sila ngayon, tumanda na yung mga bata simula noong 2022. So paniwala ko, maiintindihan na nila
kung ano yung mga kailangan ko gawin para sa bayan. So, ibig sabihin po pala, walang nakakaalam na ibang politiko or any Bigla. supporter, funder. Talagang sarili niyong desisyon ito dahil sa panawagan ng taong bayan sa inyo? Oo, walang kahit mga kapatid ko. Yung mama ko, sinabihan ko siya. Kaso hindi niya ata kasi naintindihan, nagagawin ko na ngayon. Yun. Sinabihan ko siya, hindi para magpaalam, kundi para lang ma-inform siya. Pero yung nakakaalam talaga ng detalye, yung mga anak ko, tsaka yung asawa ko, tsaka yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Pero may tanong din ng taong bayan kasi nung in-announce nyo to, galing po kayo sa The Hague kay Pangulong Duterte. Meron po bang sinabi sa inyo na nag-convince? Pilano nyo po ba? O wala po? Wala. Ang napag-usapan lang namin na politika doon ni Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Kasi binanggit ko sa kanya, kailangan na natin maghanda, sabi ko, for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Sabi ko, gagawin na namin kung ano yung ginawa natin bago mag-2025. So, sisimulan na namin. So, yun yung napag-usapan namin. Pero national politics, wala kaming napag-usapan. In fact, kahapon lang siya sinabihan ng mga abogado niya na yung anak mo nag-declare na tatakbong Pangulo. At nagbigay siya ng note, napaka-ikli na note, at pinadala sa akin nung abogado. Pwede po kaya nating malaman kung hindi ito ay personal, mensahe niya at encouragement niya sa inyo po. Sige, sa susunod, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako kay dating Pangulong Duterte. Akala kasi ni Banat na sasabihin na eh. Akala niya makakalusot yung request niya eh. Dinahan pa sa malumalay na salita eh, di ba? Pero hindi rin. Talagang kailangan ng approval ng abogado at ng kanyang ama na si Duarte PRRD. At magpaalam ako sa abogado niya. Pero kahapon siya sinabihan at nagpadala siya ng note. Kaya importanteng or interesado kaming malaman yon, VP, kasi siya din ang nagsabi na ang pagiging presidente hindi fit sa isang babae. Sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Yung iba, meron silang paniniwala na merong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin, ang pagiging Pangulo, walang, kasarian, tama ba, no? Sex, wala siyang gender. Pero sa akin, para kay Inday Sara, pit na pit. Kumaga, napatunayan naman yan sa pagka-mayor niya dyan sa Davao, di ba? At saka, may history na tayo ng pagka-presidente babae. Pagaya ni Cory Aquino at ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero para sa akin, yung isa si Cory Aquino talagang walang experience. Babae, pero okay sana kung babae lang. Pero ang problema, housewife Walang experience sa politika Kumbaga, blankong-blanko talaga. Naanuhan lang yan, naging presidente lang dahil sa simpatya ng mga tao na pinatalsik si Marcos Sr. At ang dapat yan ay si Tolentino, yung vice president ni Marcos ang pumalit. Kaso talagang yung mga dilawan talagang mga mambubudol din. Pero mo, wala sa batas yung pagka-declare nila na Pangulo si Cory Aquino. So, yun siguro yung paniwala ni Pangulong Duterte at sa tingin ko hindi lang siguro siya. Kasi baka may naninira rin na kunyari hindi fit ang babae para lang si Inday Sara hindi maging Pangulo Pero kung tutusin, fit na fit yan para kay Inday Sara. Yung may mga ganyan na paniniwala. Pero para sa akin, yung gender, wala yan. Nasa yan? Nasa yung puso. kalooban ng tao tsaka kakayahan ng tao. Tama. Ako naniniwala din doon. Kasi yung lalaki nga natin presidente, mahinang nila lang Anyway Oo, po, may wala tanong lang po. Biro mo, Kung meron lalaki kayo yun, sinabi na
lack of loyalty ni Bongbong Marcos. Pwede niyo po bang specific ano yung mga Yung lack of loyalty ni Marcos talagang noon pa marami na rin nagsasabi kasi na bagong panalo siya mahina raw talaga si Marcos. Marami na rin nagsasabi noon. Pero dapat noon pa man, marami na dapat nagkakahaka niyan. Kung kailan nanalo, saka lang lumalabas yung mga haka-haka na yan. lack of loyalty at kanino at saan? May dala kong kopya ng speech ko tapos babasahin ko lang ulit para naiintindihan ng mga nanonood saan doon sa speech yon. So ito yon, no? Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang mga sinumpaang tungkulin para sa bayan. Unang-una, budol di ba? Nabudol tayo. Kasi napansin ko na wala talaga siyang sinseridad sa trabaho. Noong una, pag upo namin, nagpapatawag siya ng meeting. Meron kaming mga cabinet meetings. At napapansin ko dun sa cabinet meetings, wala bang structure ba na ano ang problema, pag-uusapan natin at pag-iisipan natin ang solusyon. Tapos mag-uutos ka na nun. Yung kagaya ng ginagawa ni PRRD, ni Sir Digong, di ba? Ganyan yung ginagawa niya lagi. Pinagre-report niya yung mga kabinete niya. Kahit nga, nasa magdamag na hindi pa tulog si PRRD, di ba? Kumbaga night shift lang ang gising tapos pagdating sa umaga, tulog di ba? Pero puyat na puyat. Grabe ang pagkapuyat ni PRRD noon. Tapos, maayos ang gobyerno. Yan, sinasabi ni Inday Sara. Yan yung nangyayari kay PRRD noon na pinagre-report yung mga gabinete, kinakausap niya. O ikaw gawin mo ito, ikaw gawin mo ito, ikaw gawin mo ito. Sa susunod na linggo, ibigay niyo sa akin yung resulta ng yan yung ginawa ninyo base sa pinag-usapan natin. Ganun yun Kaya nga may cabinet kasi meron ka iba't ibang opinion, iba't ibang experiences, iba't ibang kakayahan na mag-iisip para sa mga kailangan ninyong gawin. Mga ilang buwan siya nagpapatawag ng cabinet meeting. Tapos bigla, sabi niya, ay hindi na tayo magka-cabinet meeting. Sabi niya, papatawag lang namin kayo kung may kailangan kami sa inyo. Yun, doon na nagsimula. Ikaw talaga, Marcos BBM. Kaya pala wala kang nagawang project dahil yung ginagawa mo. Yan ang na-discover ni Inday Sara. Wala ka palang communication sa mga sekretary mo. Langya. Kaya pala wala kang project, Misa, na walang nagawa. Grabe. So doon ako parang, okay, so paano tayo mag-uusap kaming lahat, tayong lahat, mag-uusap-usap kung ano yung dapat na united effort natin sa mga kailangan gawin, sa mga prioridad ng administrasyon, kung hindi tayo mag-uusap. Bigla na lang nawala na ang Nawala. Cabinet Communication. meeting. Ito kasi simula pa lang po. Oo. Hindi ko na lang maalala ngayon kung mga ilang weeks kasi ang cabinet meeting every week yan So mga weeks or sabihin na natin siguro 2-3 months into the term, biglang wala na, papatawag lang namin kayo. Wala talagang nagawa. Puro pasarap lang palang ginawa niya. Puro pasarap lang palang ginawa ng Pangulo natin, di ba? Kaya sa sobrang pasarap niya di ba? Puro mga puro mga ang inatupag puro mga concert ng Duran-Duran, party-party, 'di ba? Iyan yung inatupag ng gobyerno Wala sila sa hulog Ganyan po. Talagang ganyan kahirap na meron tayong tamad na pangulo. May sinabi po ba siyang dahilan? Bakit wala ng cabinet meeting? Wala siyang sinabing dahilan. So parang ako, nagulat ako na parang ganon. Tapos, syempre,
sa akin, sa Department of Education, hindi po ba dapat yung Pangulo may vision siya? Ano dapat ang mangyari sa basic education mula 2022 hanggang pagkatapos ng termino, 2028. At syempre sasabihin mo, kailangan na pagkatapos ng 2028 ay yung susunod, meron siyang susundan na plano para hindi napuputol yung mga gagawin. Oo, Wala gagawin. eh. Yung gagawin niya, yun yung project, di ba? Yung ginagawa ni PRRT na dapat sana itinuloy ni Bongbong Marcos, nabali, na-stop dahil nga sa kanyang bisyo. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginawa sa Department of Education, kami lang yun. Kami ng mga USEC, ASEC, Regional Director, Superintendents, mga teachers, kami lang ang nag-usap, nagplano, at nagbigay ng direksyon para sa Department of Education. Yun, sa madaling salita. Malamang, sa madaling salita, nagsariling sikap po ang mga bawat sekretary. Eto, si Inday Sara, medyo maganda-ganda ang pagpapatakbo niya sa DepEd, kaya medyo magandang takbo nila kahit sila lang, kahit sa sariling sikap lang nila. Pero imagine, yung mga ibang kabinete, yung mga ibang sekretary, napariwara, nagkalat po. Ayan po, kaya napabayaan ni Bongbong Marcos. Hindi niya na inintindi yung bawat kabinete niya. Siguro, pinabayaan niya, di ba? Pero may budget. Nagkakaroon ng budget sa NEP. Bawat sekretary niya, kahit wala siyang utos na mga project o kahit na walang communication sa mga cabinet. Kaya dyan po nagsimula ang mga corruption. Yung mga kanya-kanyang sekretary niya, kanya-kanyang kurakot na siguro ang nangyari. Kaya nakikita niyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganun din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Tama, Alam niya yan po kaagad yun. na, okay, sige, kailangan natin ng vision, kailangan natin ng plano, kailangan natin ng implementation. Naalala nyo yung pag-alis ni Attorney Vic Rodriguez, di ba? Yan yun. Yung mga pinagpapasok ni Bangag, ni BBBM na mga sekretary, hindi po magagaling. Palakasan kasi ang nangyari. Lalo na si Lisa Marcos. Meron siya ipinapasok na mga yung mga kumpare, mga kakilala, di ba? Kung sabak lang na sabak, kahit na walang kakayahan, magpalakad ng kabinete na mga sekretary. Ganyan po ang nangyari. Paano pag hindi? Yan. Diba? Yan Tapos po. walang Tama. utos. Walang nag-uutos Hindi sa'yo magaling, hindi marunong. na presidente. At walang nagbabantay sa iyo na presidente. So yun yung na-disappoint ako ba? Na kasi akala ko mabilis, tuloy-tuloy yung trabaho. Tapos Ganyan siguro nakapanghihina, no? Naramdaman ni Sara Duterte sa na-discover niya tungkol sa pamamalakad ni Marcos Jr. sasabihin mo sa mga tao, ito nagawa na natin, ito gagawin natin sunod. Mga ganon. Walang ganon na nangyari. Nagmi-meeting kami, example, nagmi-meeting kami for DOTR, infrastructure, sa mga iba't ibang big ticket projects ng DOTR. Napakahalaga nun. Kasi yung public transport natin, di ba? Sobrang one of the worst siguro in the world. Tapos, meron mga nasimulan na, nagtataka ako, bakit hindi nila pinapansin? Nasimulan na nung nakaraang administrasyon So, ang gagawin mo na lang, tutuloy mo na lang yun, pupondahan mo yung mga kailangan pondohan. Tapos, magbebenepisyo na yung mga tao nun. Wala, hindi pinansin, hindi tinuloy. So, ako, nag-ano na talaga ako na parang tipong, naramdaman ko, the moment na naging presidente siya, yun na yun. Parang, Wala na that's kinikilo. Naging pangulo na ako at tapos na yung
Mission ko? Mission ko sa buhay. Grabe. Yun yung napansin Yan. ko. Walang ka-goal-goal. Walang ka-plano-plano. Talagang walang, ibig sabihin, tamad na presidente. Mahinang presidente at mahinang nilalang. Hindi lang mahinang nilalang tamad talaga. Pero masipag mangurakot, di ba? Masipag pa magkamal ng pera. Yun ang masama. Sana okay lang na mahina ka pero tapat ka sa paglilingkod mo 'Di ba? Kaso marami yung nakapaligid sa kanya na madaling masulsulan. Madaling masulsulan ng isang presidente. Ganyan po kahina. 'Di ba? Kaya tuloy po natin ang video ito. Sa nangyari noong ako ay nasa gabinete. Pero wala po kayang inner circle na kinakausap siya kaya nagkakagano ng pamahalaan. Yun nga dapat merong Hindi inner hindi kasi ako nakikipagbarkada sa kanila kasi sa akin trabaho lang yung ginagawa ko. So ibig sabihin kapag binigay sa akin yung Department of Education, yung tututukan ko yung trabaho ko sa Department of Education. Tapos ako, dahil syempre di ba tumakbo kami in tandem. So parang ako doon sa Department of Education, kailangan meron kaming mga accomplishments. Kasi unit team kaming tumakbo So kailangan pagkatapos ng termino niya, merong accomplishments yung DepEd. So ganun yung mindset ko noon. So, nung mga napapansin mo, VP, na parang teka, hindi na nagpapatawag ng cabinet meeting, tapos walang directions na binibigay sa inyo. Kayo lang yung sarili nyong effort, yung ginagawa ninyo bawat ahensya ng gobyerno. Dumating ba sa punto na kinall out mo siya, personal, tinawagan mo siya? Ano yung mga ginawa mong way para ma-communicate sa kanya yung nakikita mong mali? Hindi ko siya sinabihan kung ano ang dapat gawin. Kasi kapag nagpresenta ka bilang kandidato ng pagkapangulo, di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Kasi nagsabi ka sa mga tao piliin niyo ako para maging pangulo. Hindi kailangan ng advice ng Vice President sa presidente. Dahil mas mataas ang presidente, 'di ba, kaysa sa Vice President. Hindi kailangan 'yun. Dapat may sariling utak ang presidente at may sariling paninindigan. At syempre, dapat marunong talagang presidente, kagaya ni PRRD. Kaso, ang nangyari, mas magaling pa yung vice president sa presidente ngayon So, ibig sabihin, alam mo na yung gagawin. Tsaka pangalawa, alam na dapat gagawin. paniwala ko, hindi siya makikinig sa akin. Kasi vice president ako presidente siya Diba? O yan din, sige, puntahan natin sa gender. Babae ako lalaki siya Maliwala yung advice ng vice president dahil marami na nga nagsusulsul sa presidente. Mga sindikato na yung mga nagsusulsul sa kanya, di ba? So, paniwala ko that time, hindi ito makikinig. So, ang ginawa ko, tinutukan ko lang talaga yung Department of Education. Masasabi ko na hindi din siya tapat doon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kasi tulad nito, call out ito. Pero from the point of view ng Department of Education, sinabi namin sa kanya in a meeting, recorded meeting, nandiyan yan sa records nila, kung nagtatago sila ng records ng meeting ng cabinet. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam ang mga congressman. Tapos, binaliwala niya yung comment ng USEC, ng Department of Education, kasi sinabihan ko ng USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Binaliwala niya, parang, that's another problem. The way, di ba? Ganyan siya magsalita, di ba? That's another problem. Sinabihan ka na nga Hindi matatapos tong classroom shortage mo pag pinapakialaman yung budget mo. Tapos, wala man lang siyang sinabi na, uy, patigil nyo yan, sabihan nyo yung mga congressman, huwag pakialaman yung budget. Kasi may kailangan tayong gawin. Paano makikinig sa'yo yan? Di ba? Masyadong nasa
kumbaga yung pakiramdam niya eh. 'Di ba? Wala na sa hulog. Yan nga, kaya malabong-malabo niyang pakinggan si Vice President Inday Sara. Dahil nga meron eh, 'di ba? Kargado. Meron akong kailangan na ipakita sa mga tao sa classroom shortage ng bansa. Wala. Hanggang He ngayon. brushed it off, brushed it aside, and then moved on to whatever he wanted to say at the time. Nung bang Yun ngayon, simula na iwanan ni Inday Sara hanggang ngayon. Ngayon na si Angara na may hawak. Wala pa rin nangyari. Hindi pa rin nagawa yung mga classroom building. campaign, nakita mo na ba kung may nakita ka bang tendencies sa kanya na magiging ganito siya? Ah, know? oo. Sige. Kaya nga, no? Sige. Nakwento ko na ito, pero kukwento ko ulit sa inyo. Kasi tinanong ulit eh. Merong isang governor. Ayaw na ayaw niya si BBM. Tapos, dinadala ko yung isang, parang kaibigan niya ba, kadikit niya. Sabi ko doon sa kaibigan niya, tulungan mo naman ako, ikumbinsihin itong governor na ito na mag-unity team na. Kasi nagrosta yung governor Bredo Sara. Tapos, ayaw talaga nung governor. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit? Sabi niya, ayaw ko na sabihin. Sabi niya, hindi naman na mahalaga yan eh. Sabi niya, basta, ayaw ko lang mag-Marcos. So, akala ko naman dahil sa mga nangyari noong martial law, mga ganon. Akala ko ganon. Tapos, tinulak ko siya ng tinulak, pinilit ko ng pinilit. Hanggang nagsabi na siya, hindi maganda ang karanasan ko sa kanya nung siya ay senator. Dahil may humingi ng tulong sa kanya, hindi niya tinulungan. Pinadala pa nila sa akin yung sulat ng humihingi ng tulong. So yun yung sinabi nung governor. Siyempre ako, wala naman ako experience sa kanya eh. So sabi ko, siguro isolated incident. Noong kampanya, napapansin ko, di ba nakikita niyo sa footage, magbibigay yung mga tao niyan eh. Sobre request letter, hingi ng tulong. Hindi niya yan tinatanggap. Hindi niya yan, di ba, kakamay, dadaan yung convoy, kakamay. Gaganayan na niya yan. Tapos mayroong isang beses, di ko alam, baka siguro ginanon na talaga yung kamay niya at ginanon yung papel. So nahawa, magkatabi kami. Nahawakan niya yung papel. Apel. Tapos, hindi niya alam siguro ko itatapon niya o kinuha ko. Tapos binasa ko. Napakasimple nung pakiusap nung tao. Sabi niya, konting tulong lang sa dagdag kapital. Ako ay isang vendor. Napakaliit na bagay. Hindi niya binasa. Sabi, hindi niya man lang inattempt alamin kung ano yung kailangan ng tao. Yun, So sabi ko sa kanya, ako na Kaya nito. no? Malutong yung pagkakamaliit na bagay na banggit ni Inday Sara, di ba? Halatang halata natin sa mukha niya na nadurog ang puso niya nung mabasa niya yung sobre na yun. Kaya ito lang masasabi ko, isang yung katandem ni Inday Sara ay isang matapobre. Yan po ang totoo. Isang matapobre ang katandem ni Inday Sara dyan sa eleksyon na yan. Sabi ko, huwag mo na isipin to, ako na. Tapos sabi niya, ikaw na ha, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, ako na. Grabe. So yung, meron akong experience na ganyan sa kanya. Ma'am, kung alam mo na early on na may problema, bakit it took you a lot of years pa bago nagsalita, ilabas yung saloobin niyo sa kanya? Naglabas na ako ng saloobin ko nung nag-resign ako. Yun na talaga yung pinaka kumbaga first Napuno na. form of formal protest ko Napuno na talaga. sa Pangulo.
Sinabi ko doon, tatlo yung dahilan. Unang-una, personal, dahil meron siyang pangako sa akin na hindi niya tinupad. Para niya ako mapa-oo na tatakbo akong vice president, meron 2 hiningi. Isa doon, wala talaga. So okay lang yun, sabi ko, di ba? Nung ako nag-resign sa Department of Education. Okay lang yun. Kasi personal ko naman yun eh. Wala namang, hindi na makaka-apekto sa taong bayan yun. So okay lang yun. Tapos, pangalawa, yung pagbaliwala ba niya sa reklamo namin sa Department of Education na yung budget namin ay kinokontrol ng House of Representatives. Ayan na yun. Hindi lang control, Grabe. kinuha talaga at pinaghati-hatian. At siya, Kaya di ba ang nangyari, hindi na siya nagpapamiting sa kanyang kabinete, sa kanyang mga sekretary. Ito yung resulta. Kaya naman pala kinokontrol na ng congressman ng Kamara ang budget ng bawat sekretary. Kontrolado na nila. Ito namang si Bangag, alam niya yan. Alam niya yan. Kaya yan po, no, hindi na siya nagpapamiting. Nasa likod niya na pala ang mga kurakot. Kasama na rin. sabi ko nga, nung ako ay nag-explain noon, yung sabi ko, nakikita sa papel, hindi ninyo nang kailangan ng ebidensya dahil inattach mismo ng House of Representatives ang listahan ng paghati-hati nila ng budget ng Department of Education. Tapos sasabihin hindi alam, di ba? Alam na alam niya eh. Dahil nga sa budget ng NEP eh. Pag-akyat namin sa Senate during the plenary, merong isang senator na nagtanong, sa inyo ba itong listahan? Sabi namin hindi. So parang nabuhayan kami doon na parang baka sa BICAM ay maayos yung budget namin, pero wala pa rin. Kaya doon ko nasabi, sabi ko 2 tao lang naman ang mahawak ng budget sa Pilipinas. Si Martin Romualdez at si Zaldico. At masasabi ko na pinapabayaan ni BBM dahil nung PBBM. sinabi namin sa kanya during a cabinet meeting, classroom shortage, pinapakialaman yung budget, binaliwala niya yung tanong Binabaliwala. or yung sinabi namin. So ibig sabihin, meron siyang kumbaga approval, implied approval doon sa ginagawa. Ma'am, speaking of Oh, di sa madaling salita, alam na ng Pangulo ang pinaggagawa ng kabalbalan ng kanyang pinsan. House of Representative, Kapangyarihan, no, ordinary Filipino citizens. So paano ako mananakot ng mga members ng House of Representatives na kumbaga naka-angkla, nakasabit sa kapangyarihan ni BBM, sa kapangyarihan ng administrasyon. So paano Sa mo buhatan matatakot eh. yung mga ganun? Eh sila yung in power. Oo. Ako yung nag-iisang Walang kakampi. nag-iisang Pinag-iinitan. tao na Ganun. hindi kaparte ng barkadahan. Kaya alam nga. naman natin yung mga kasunod mo talagang kulela. At kung hindi negative, kulela talaga. Parang, syempre, no choice daw yung mga congressman na kumampi na sa inyo dahil lagot daw sila pagka kayo ay naging presidente. Yun ang sinasabi ng mga ilang political analysts at mga tao. Meron na daw kayong alibay na ginagamit lang yung impeachment sa politika dahil tatakbo nga kayo. Bago pa naman ako, okay, unahin ko sagutin yan ha. Bago ako tumakbong, bago ako nag-declare na tatakbo akong Pangulo, kung maalala nyo, sinasabi ko na, di ba, inaatake nila ako kasi kasi sa paningin nila, tatakbo ako sa 2028. Sinabi ko na yun ilang beses. Sabi ko, it's a political attack, it's political scapegoating sa mga kakulangan ng administrasyon. So sinabi ko na yon noon, bago pa man ako nag-declare na tatakbong president. Yun namang frontrunner, hindi kasi ako naniniwala dyan sa numbers na yan. Kasi hindi natin alam kung sinong nagpagawa ng survey. Malay ba natin kung pinapalabas lang nila na frontrunner ako, pero hindi. Di ba? Pag nasa labas ka marami ang nagsasuggest sa'yo. Marami ang nagpapalakas ng loob sa'yo, di ba? Yung mga nasa baba mga tao. Ibig sabihin,
totoo yung survey. Dahil nga marami ang tao na kumakausap at nagmamakaawa sa'yo na lumaban ka at maging matapang ka. Yun nga yun, di ba? Yun na yun. Naman Totoo pala yun. totoo. 'Di ba? So, hindi ako naniniwala sa Dapat maniwala Numero. ka. na sinasabi nila. Pero naniniwala ako sa mga tao na random places in the country who don't know me at all except for my name. And then they say, lumaban ka. Hindi ka naniniwala Laban na plus 30 ka lang? O Dapat hindi. people are Totoo saying na mukhang, ano yan, mukhang daya yan. They believe Hindi. at least nasa 70% daw yung trust and approval rating mo. Hindi kasi ako Marami ang nagpapasurvey. nagkikiusap sa kanya. Wala kaming budget para sa survey. In fact, nakikisurvey lang kami. Kung merong lumalabas na survey, sabi na, ito pala yung number. Pero sa totoo lang, hindi rin naman natin alam kung sino yung nagpa-survey eh. 'Di ba? Kung totoo ba talagang independent yun o merong gumastos para sa survey. So, hindi ko binabase sa survey yung galawan ko. So hindi nyo talaga po tiniming itong pag-announce ninyo? Walang timing ito. Talagang Hindi kasi yung yung Okta company, yan, isang kumpanya na nagsasurvey. Eh, di syempre, mga maniwala ka na dapat yan. nasa puso nyo lang. O, tsaka, BP, doktoran ko yon para isang sagutan na lang. Kasi, bakit ganito kaaga? Ikaw daw, in history, ng mga nag-declare, yung pinakamaaga, bakit Ash Wednesday daw? I mean, nag-speculate talaga yung mga tao. Actually, hindi ko nga naisip na Ash Wednesday pala yun. Nalaman ko na lang na Ash Wednesday kasi sinabihan ako pagdating ko sa office, may misa. Sabi ko, bakit may misa? In fact, kung nakikita nyo, pinalitan pa yung setup, diba? Kasi akala nila press conference yun. Naka-table yun eh. Walang podium yun sa una. Tapos nandun pa yung mga heraldic symbols. Tapos pinapalitan ko. Tapos sinabihan ako may misa. Sabi ko, bakit may misa tayo? Ash Wednesday. So, tapos nalaman ko lang after na Ramadan na pala. Kasi yung mga kaibigan ko na mga Muslim, nag-greet na ng Ramadan Mubarak. So, walang ano yon. Pero, binigay ko naman yung rason. Kung maalala ninyo, nandun yun sa speech. Kasi inisip ko na talaga yun eh. Ako magtatanong ito sila kung bakit February 2026 ako nagsabi. Tapos, sinabi ko na yon, binigyan ko ng rason para hindi na sila magtanong. Pero nagtanong pa rin pala sila. Sabi ko, madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit, matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Kung maalala ninyo, nagsimula yung attacks nila October 2023. Matagal na akong tagal na inaatake pala. gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan Grabe. mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of Yun legislation sa pagkidnap Quadco? ng aking ama hanggang sa mga samot-saring paratang na pilit nilang inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. So ito yung Paulit-ulit reason. na parang Di ba yung mga politiko, hindi sila nagde-declare parang sirang plaka, paulit-ulit yung mga panawagan nila na talagang grabe. Ang grabe ang demolisyon at pagkakabalahura sa pangalan ni Inday Sara. Talagang personal pinepersonal na talaga nila si Inday Sara. Mga demolition o pambabalahura sa katauhan ni Inday Sara. Ganyan po sila talaga kagarapal. dahil takot sila, habulin sila ng kalaban nila eh. Di ba? Mabinay, sabi nga nila. Oo. Silang mabinay. Oo. Kakasuhan ka, iimbestigahan ka. Ginawa na nila lahat yun eh. 'Di ba? So ano pa bang i-delay ko sa sasabihin ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas? Sinabi ko sa lahat,
Gagawin ko yon December of 2026. Inagahan ko lang ng ilang buwan. So wala namang kakaiba doon. Nabanggit nyo din po sa inyong speech na humingi kayo ng tawad dahil po sa nailuklok si BBM dahil sa inyo. Dahil po anong specific na sa tingin niyo talagang hinihingi niyo aside from sa binanggit niyo na tawad sa Pilipino? Bakit? Sa tingin niyo po ba talagang kayo ang dahilan ng pagkapanalo ni BBM? Kasi ang pagiging Pangulo, destiny yan eh. Diba? So hindi ko naman masabi na ako yung dahilan ng kanyang pagiging Pangulo. Pero nag-contribute ako sa paghingi ng tulong sa mga tao na iboto si BBM. Kaya, madaming beses na rin, tulad ng sinasabi ng mga tao na lumaban ka, madaming beses na rin ako na real talk sa daan na masasalubong ko yung tao, makakasalubong ko yung tao, or kumakain ako, tapos merong kumakain dyan sa ibang lamesa, tapos magpapapicture sasabihin, alam mo, binoto namin si BBM dahil sa iyo eh. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Hindi ko na mabilang ilang beses, lalo na sa mga tiga Mindanao. Naalala pa ng mga tao kung paano niya binild up ang pagka-presidente ni Bongbong Marcos. Talagang malaki ang ambag ni Inday Sara para manalo si BBM. Kung nilabanan na Inday Sara yan, na pagka-presidente, hindi sila magka-tandem, talagang matatalo si BBM sa kanya. Lakas-lakas ng panahon ni PRRT, kalakasan ng mga Duterte hanggang ngayon, di ba? Kasi sa unfiltered ang mga tiga Mindanao sa akin, sobra silang komportable sa akin kasi galing ako dun eh. Laki ako dun eh. Pumunta lang naman ako dito sa Manila para mag-aral, magtrabaho. Pero dun talaga ako lumaki, dun ako nakatira. So, sobrang unfiltered yung mga tao doon. Ang ganda kasi Ikaw sa ang Davao. hinungdan eh, Inday Sara, sa mga kagubot karon sa ato ang nasod. Kay imuhaming, di kumbinsi nga iboto si BBM. So, Halatang sa mukha ni Inday Sara, no? Mahal na mahal niya ang Davao at gustong-gusto niya pa rin bumalik sa Davao para manirahan. Ganun po, di ba? Ano pa nararamdaman nyo pag kasi nahihiya ako. Nahihiya ako. Nanliliit ako. Hindi ko alam kung paano ako mag-sorry. Sabi ko nga, gusto kong lumuhod, pero wala sa kultura ng Pilipino ang yung lumuhod ka ba? Ang lumuluhod lang kasi tayo sa Diyos eh. Diba? Wala sa kultura natin yung parang you grovel at the feet of another person. So gusto ko gawin yon sa lahat. Hindi ko rin siya magawa. Dahil ang dami nun. Ilang yung bumoto sa kanya? 31 million. Sabihin na lang natin, dun, kahit 10 million dun, bumoto dahil sinabi ni Inday Sara na iboto ninyo ito. Hindi ko magawa yun. So yung form of remorse ko, apology ko, is ibigay yung gusto ng mga tao na tumakbo akong pagka-presidente. Pagka-presidente. So, i-confirm ko lang VP. Kasi, ang pagkakaintindi ng mga tao, lalong-lalo na nung mga galit sa'yo sa mga sinabi mo is, ikaw ang reason ba't nanalo si BBM. So, ang sinasabi mo dito is, nag-a-apologize ka for campaigning for BBM. Tama ba? Nag-a-apologize ako kasi inendorso ko siya. Oo, Humingi ako ng tama. tulong sa mga tao para siya botohan. Hindi ko Botohan. sinasabi ako yung rason. Sabi ko nga, destiny ang pagkapangulo eh. Di ba dumayo pa ng Davao yan? Si Lisa Marcos at si Marcos Jr. para kumbinsin si Inday Sara na makatandem. Pumunta pa yan eh. Tapos yung mga iba pa yung kay Amy Marcos. Na nagkausap sila, di ba? Yung pala, ite-trader rin lang siya pag nanalo na. Talagang trader siya eh. Binalahura yung pagkatao niya. Pero nag-contribute ako sa pagbigay ng boto sa kanya. Sigurado ako doon. Kasi, ako yung mga kaibigan ko sa Davao. Every time na umuwi ako, sinabi mo kasi na
Boto eh. Nagtandem kasi kayo eh. Eh lalo na yung mga kaibigan ko sa Davao na wala pa ako sa politika. Bago pa man maging Pangulo ang tatay ko, kaibigan ko na sila. So yun talaga yung, kung meron pang mas real sa real talk, yun talaga yung, para ka nang ginulpi sa katotohanan na sinasabi nila. Isa ko ba itong dahilan kung bakit kayo tatakbo? Is gusto nyong ituwid yung pagkakamali na yun na ikinampanyan si Marcos? Yes. Gusto kong ayusin ang mga pagkakamali na ginawa sa bayan natin. Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po. At syempre, napanood po natin at napakinggan ang mga dahilan at mga kwento ng ating mahal na Vice Presidente na si Inday Sara. Kaya yan po, no? Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Inday Sara for President. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Yan po. Inday Sara.